Martial Peak, Kabanata 213. Mga kayusan ni Ling Taishu. Magsimula na tayo. Sabi ni Ling Taishu sa mahinang boses, pagkatapos ay sinaaktibo ang kanyang Yuan Qi at idiniin ang kanyang palad sa pader na bato sa kanyang harapan. Idiniin ni Meng Huya ang kanyang palad sa kabilang gilid at pinaandar din ang kanyang Yuan Qi. Ang Yuan Qi ng dalawang master ng Peak Immortal Ascension Boundary ay parang baha na bumagsak sa isang dam, malakas na bumubuhos sa pader na bato sa harapan nila. Ang tila ordinaryong pader na bato ay tila naging isang napakalalim na hukay sa sandaling ito. Ang Yuan Qi ay bumuhos dito at naglaho ng hindi man lang gumawa ng ripple. Si Yang Kai ay nakamasid sa gilid, tahimik, ngunit sa katunayan, ang kanyang puso ay napuno din ng napakapangit na alon. Dapat mayroong ilang uri ng malalim na misteryo sa batong pader na ito, kung hindi, hindi ito magiging kakaiba. Bukod dito, ang batong pader na ito ay nasa ilalim ng coil ng Dragon Stream, kaya maaring nauugnay ito sa batis. Matapos ang isang tasa ng oras ng tsaa, parehong nagsimulang pawisan ang mga noo ni Ling Taishu at Meng Huya. Matagal na nilang ibinubuhos ang kanilang Yuan Qi, kaya hindi ito maliit na pasanin sa kanila. Brother Ling, naalala mo ba ang maling lugar? Kumunat ang noo ni Meng Huya at nagtanong. Narito na, sabi ni Ling Taishu ng may katiyakan. Maya-maya, nag-react na rin ang batong pader. Isang patong ng itim na alon ang biglang lumabas mula sa ordinaryong pader na bato, na may isang punto bilang sentro, mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Nakita ito ni Ling Taishu at Meng Huya at nadagdagan ang output ng kanilang Yuan Qi. Ang mga alon ay lumaki at lumaki, mas at mas marahas, na para bang ang mga maliliit na bato ay patuloy na itinapon sa isang tahimik na lawa. Sa huli, ang mga patong-patong ng mga ripples ay aktwal na lumundag ng sunod-sunod, na naging dahilan upang magmukhang lubhang kakaiba ang pader na bato sa kanyang harapan. Umiling ito kaya nahihilo sila. Lumiwanag ang mga mata ni Meng Huya. Napabulalas siya. Talagang ang Void Corridor ang nagdudugtong sa dalawang lugar. Kapatid na Ling, ang lakas ng tagapagtatag ng iyong High Heaven Pavilion ay pambihira. Bahagyang ngumiti si Ling Taishu at biglang binawi ang kanyang kamay. Nagmamadali ding umatras si Meng Huya. Huminto man ang dalawa, hindi tumigil ang mga pagbabago sa pader na bato sa harapan nila. Sa halip, lalo silang naging marahas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga layer ng ripples ay talagang naging solid, umiikot at kumakalat palabas. Biglang may lumitaw na black hole sa pader na bato. Tinitingnan ng butas na ito na lumitaw ng wala saan. Naramdaman ni Yang Kai na parang sipsipin ang kanyang kaluluwa, at hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkahilo. Nakangiting tumingin sa kanya si Meng Huya, marahang tinapik ang balikat ni Yang Kai, puno ng sinseridad at pag-aatubili ang mukha nito. Sinabi niya sa malalim na boses. Munting Yang Kai, dapat mong alagaan ang iyong sarili. Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot. Masyadong mapagmahal si Treasurer Meng ngayon. Kapag wala ako dito, sana mapangalagaan ni Brother Huya ang High Heaven Pavilion. Pinayuhan ni Ling Taishu bago dinala si Yang Kai sa black hole sa harapan niya. Bago pumasok, lumingon si Yang Kai sa likod at nakita si Meng Huya na nakatayo sa hangin, ang kanyang ngiti na mas maganda kaysa sa isang bulaklak, na ikinakaway ang kanyang kamay sa kanya sa napaka-friendly na paraan. Matapos mawala ang mga figure ni Ling Taishu at Yang Kai. Ang itim na butas sa dingding na bato ay biglang nawala at bumalik sa orihinal nitong hitsura. Pinunasan ng pawis sa kanyang noo, tumayo si Meng Huya sa pwesto ng mahabang panahon bago tumawa ng malakas sa langit. Kahahahaha. Ang kanyang pagtawa ay yumanig sa langit at lupa, nagumising sa hindi mabilang na mga alagad ng High Heaven Pavilion na natutulog at nagmumuni-muni. Hindi nila maiwasang kiligin. Naawa ang langit sa mabahong brat na iyon at pinalayo siya. Ngayon ay wala nang makagambala sa puso ng kanyang mahal na alagad. Hindi lang niya alam kung gaano katagal bago siya makabalik. Hindi ba tatagal ng kahit 1 hanggang 2 oras? Pagkaraan ng mahabang panahon, marahil ay makalimutan na siya ng kanyang mahalagang alagad. Kung wala ang pasanin na ito, ang kanyang alagad ay mabilis na makapagpapaunlad at lumaki ng walang anumang alalahanin. Sa pag-iisip nito, muling tumawa si Meng Huya, matapos pumasok si Ling Taishu sa black hole. Magulo ang lahat sa paligid nila, pero 3 beses lang itong huminga. Naramdaman ni Yang Kai na lumabo ang kanyang paningin, at pagkatapos ay lumitaw siya at ang kanyang Grandmaster sa isang kakaibang lupain. Tumingin si Ling Taishu sa paligid, at pagkatapos ay mabilis na lumipad sa isang tiyak na direksyon. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng isang lugar na mapagtataguan at ibinaba si Yang Kai, at sinabing, "Protektahan mo ako, kailangan kong bumawi sandali." Tumanggo si Yang Kai, nahulaan sa kanyang puso na ngayon lang nakayanan ng kanyang Grandmaster ang paghihirap. Kumuha si Ling Taishu ng isang tableta at nilunok ito bago umupo at nagnilay-nilay ng humigit kumulang 2 oras bago tumayo, kinuha si Yang Kai at lumipad ng walang pag-aalinlangan. Ang paglipad na may daladala sa kanya ay ganap na iba sa paglipad ng mag-isa. Ginamit ni Ling Taishu ang kanyang Yuan Qi para protektahan si Yang Kai, kaya hindi niya naramdaman ang hangin. Grandmaster, ano ang black hole sa ilalim ng coil ng Dragon Stream? Puno ng tanong si Yang Kai. Ito ay naiwan ng Ancestral Founder. Isa itong Void Corridor na nagdudugtong sa dalawang dulo ng mundo. Sa lugar na iyon, madaling tumawid mula sa High Heaven Pavilion patungo sa ibang lugar.
Kung tungkol sa mga detalye, hindi ko alam. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa Ancestral Founder, ang aking lakas ay napakaliit. Gaano kalayo ang tinawid natin ngayon? Nagulat si Yang Kai, hindi naisip na magkakaroon ng napakagandang bagay bilang Void Corridor sa mundong ito. Mga 10,000 kilometro. Ang boses ni Ling Taishu ay patag. Sumipsip si Yang Kai sa malamig na hangin. Mula sa oras na ibuhos ni Ling Taishu at Meng Wuya ang kanilang Yuan Chi sa Stonewall hanggang sa oras na umalis sila, kalahating oras lang ang lumipas, ngunit sa kalahating oras lang ay nakapaglakbay na sila ng 10,000 kilometro. Ang ganitong uri ng bagay ay sadyang hindi ka panipaniwala, tulad ng isang panaginip. Maganda rin ang psikolohikal na kalidad ni Yang Kai, pagkatapos ng lahat, nakaranas siya ng malalaking pagbabago, kaya pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, mabilis niyang kinalma ang sarili. Hindi mo ba ako tatanungin kung saan kita dadalhin? Sinulyapan siya ni Ling Taishu. Kung gusto ni Grandmaster na sabihin sa akin, natural na sasabihin niya sa akin. Sa anumang kaso, hindi ito magiging masama para sa akin. Masyado kang optimistic. Mapait nang umiti si Ling Taishu, lumalim ang kanyang mga mata habang dahan-daang sinabi. Ang lugar na gusto kong ipadala sa iyo ay isang lupain ng patayan. Doon, hindi mo kailangan ng anumang dahilan o dahilan para pumay. Ang malakas ay ginagalang at ang mahina ay biktima ng malalakas. Ito ay isang lugar kung saan malinaw na nilalaro ang batas ng gubat. Dapat ay handa ka sa pag-iisip. Nagulat si Yang Kai. Ano ang gagawin natin doon? Tinangin, maging mas malakas, at saliksikin ang tunay na kahulugan ng martial arts. Huminga ng malalim si Ling Taishu. Kung ayaw mong umalis, maaari kitang ibalik ngayon. Siyempre pupunta ako. Nasasabik si Yang Kai nang marinig niya ang tungkol sa paglilinang at pagpapalakas, ang pagnanais para sa lakas ay isang bagay na mayroon ang bawat cultivator. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas ang isa ay hindi maaaring mapahiya at mabuli, at sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas ang isa ay makakalakad pa sa landas ng martial arts at mamuhay ng isang magandang buhay. Kahit na nasa panganib ang buhay mo sa lahat ng oras, gusto mo pa ring pumunta. Ang bibig ni Ling Taishu ay nagpakita ng masayang ngiti. Siyempre pupunta ako. Ha ha ha. Iba ka talaga kay brother. Dati, tinanong ko rin si brother, hulaan mo ba ang sinabi niya? Saglit na nag-isip si Yang Kai, pagkatapos ay ginaya ang ekspresyon at tono ng Fourth Master Yang, at sinabing may taos-pusong mukha. Ayokong pumatay ng tao, hindi ako pupunta. Saglit na natigilan si Ling Taishu, pagkatapos ay agad na tumawa. Walang isang salita na mali. Sinasabing walang mas nakakakilala sa isang anak kaysa sa kanyang ama, tila ang kabaligtaran ay totoo rin. Kung ayaw mong pumatay, masasaktan ka lang sa huli. Kayong mga miyembro ng Yang family ay parang lobo, tigre, leopard, kung hindi kayo lalakas, kahit bumalik kayo sa Yang family, mabubuli lang kayo. Duguan at marahas ang kasalukuyang aura ni Yang Kai, kung wala siyang sapat na lakas para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya, kung siya ay mabuli sa hinaharap, hindi siya makakalaban at maaapektuhan ng aura na iyon. Sa halip na mahulog sa landas ng kasamaan at maging isang pampublikong kaaway sa hinaharap, mas mabuting gawin ang lahat ngayon. Brother, huwag mong sisihin ang matandang master na ito sa pagiging walang awa at paglayo sa kanya nang hindi sinasabi sa iyo, dahil sa ugali mo, natatakot akong hindi ka pumayag. Grandmaster, saan tayo pupunta? Nakangiting tanong ni Yang Kai. Hindi kami, ikaw lang, ako lang ang may pananagutan sa pagpapadala sa iyo doon. Dapat narinig mo na ang lugar na iyon, Netherworld Mountain. Ang ngiti sa mukha ni Yang Kai ay biglang tumigas at hindi napigilan ng kanyang mukha ang pagkibot, nag-alinlangan ng mahabang panahon bago nagtanong. Grandmaster, ang Netherworld Mountain na sinasabi mo, iyon ba ang Netherworld Mountain? Eksakto. Lalong namula ang mukha ni Yang Kai. Ang Netherworld Mountain ay halos sikat sa mundo, ito ay kilala dahil ito ay isang bawal na lugar para sa sinumang cultivator. Namatay ang mga nakapasok, at walang sinuman ang nakatakas mula sa ipinagbabawal na lugar ng buhay. Siyempre, isa lamang itong chismis na nagpalaki sa panganib ng Netherworld Mountain, ngunit hindi may kakailan na talagang mapanganib ang Netherworld Mountain. Kung ikukumpara sa Blackwind Mountain Range ng High Heaven Pavilion, ito ay higit sa 10 beses na mas mapanganib. Sa Blackwind Mountain Range, ang isang ordinaryong Yuan Chi cultivator ay maaaring maglakbay ng walang harang, maliban kung sila ay hindi pinalad at nakabangga sa isang partikular na mabangis na monster beast. Ngunit sa Netherworld Mountain, kahit isang Immortal Ascension Boundary Master ay mahihirapang mabuhay, makikita ang pagkakaiba ng dalawa. Dahil mismo sa panganib na ito ay tinawag itong Forbidden Area, at iisa lang ang Forbidden Area sa buong Great Han Dynasty. Gayunpaman, malawak ang mundo, at marami pang Forbidden Zone tulad ng Netherworld Mountain. Minsang narinig ni Yang Kai na sa Tianlang Dynasty, na katabi ng Great Han Dynasty, mayroong Forbidden Zone na tinatawag na Abandoned Earth. Ang lahat ng uri ng panganib ay kapantay ng Netherworld Mountain, marahil ay mas malaki pa. Sa Forbidden Area, ang kakaibang fierce beasts ay matatagpuan sa lahat ng dako, at sa gubat ay maraming hindi kilalang mga panganib, ang pagpunta doon ay simpleng panliligaw sa kamatayan.
Ngunit nahulaan ni Yang Kai na si Ling Taishu ay may sariling mga plano, kaya kahit na bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, hindi nawala ang kanyang kalmado. Oo nga, tila pinagmamasdan ni Ling Taishu ang kanyang reaksyon, at pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya ng may kasiyahan. Hindi tayo papasok sa Netherworld Mountain, 500 li lamang. May isang kakaibang lugar na angkop para sa maranasan ng isang cultivator na tulad mo. Anong klaseng lugar? Tanong ni Yang Kai. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Ito ay isang napakakakaibang lugar. Noon, itong matandang ito ay dinadala rin ng aking amo para magkaroon ng experience. Kaya alam ko ang pagkakaroon ng lugar na iyon. Noon, gusto kong magpadala naroon ng iyong ama, ngunit tumanggi siya. Maraming tao ang nakakaalam ng pagkakaroon ng lugar na iyon, at ngayong dumating na ang panahon, natatakot ako na marami na ang nakapunta doon ng maaga. Hindi pa sigurado kung makakakuha tayo ng lugar. Kung makapasok tayo ng maayos, ikaw dapat tandaan ang isang bagay, lahat ng lumalabas doon ay isang kaaway. Huwag kailanman magtiwala sa sinuman. Alam ko, hindi mo alam. Dahan-daang umiling si Ling Taishu, at naging seryoso ang kanyang tono. Ang lugar na iyon ay espesyal, na lumilikha ng sitwasyon kung saan may mga kaaway sa lahat ng dako. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, sa lugar na iyon, ang Yuan Qi at blood essence ng mga taong ang mga pinatay ay mamumuo sa isang blood bead, at ang blood bead na ito ay maaaring makuha ng sinuman, na nagdaragdag ng kanilang lakas ng walang anumang pag-aalala. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 214. Kooperasyon. Ngayon ay dapat mong maunawaan kung bakit ko sinabi na hindi mo kailangan ng anumang dahilan o dahilan para pumatay ng isang tao doon, tama. Ang mga blood beads na nakuha pagkatapos pumatay ng isang tao ay ang pinakamahusay na dahilan at dahilan. Sa lugar na iyon, ang isang buhay ay isang pundasyon lamang upang nagiging mas malakas, lalo na't isa ka lang separation and reunion boundary third stage cultivator, mas madali para sa iba na pantirya ka. Sabi ni Ling Taishu sa malalim na boses. Napuno ng pagkabigla ang mukha ni Yang Kai, ngunit higit pa riyan, nasasabik siya at nagulat siya. Nakita ni Ling Taishu ang ekspresyon sa mukha ni Yang Kai at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, iniisip sa kanyang sarili na talagang gustong patunayan ng batang brat na ito ang kanyang martial daw sa pamamagitan ng pagpatay. Kung may iba pang separation and reunion boundary third stage cultivator ang makakarinig nito, malamang natatakas sila sa takot, ngunit si Yang Kai, sa kabilang banda, ay sabik na subukan, na sana ay agad siyang tumakbo sa lugar na iyon at isawsaw ang sarili sa walang katapusang patayan. Sa lugar na iyon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pinsala sa mga inosente. Kahit na hindi gumawa ng inisyatiba si Yang Kai na pumatay ng tao, mayroon pa ring gustong pumatay sa kanya. Bukod dito, maraming masasamang cultivator doon, na lahat ay nararapat na patayin. Habang nasa daan, sinabi ni Ling Taishu kay Yang Kai ang maraming impormasyon tungkol sa lugar na iyon. Pagkatapos ng lahat, naranasan niya ito maraming taon na ang nakalilipas at nagkaroon ng personal na karanasan, na lahat ay napakahalagang kayamanan. Si Yang Kai ay nakinig ng mabuti, hindi nangangahas na makaligtaan kahit kaunti. Ayon kay Ling Taishu, ang lugar na iyon ay matatagpuan sa Nether Mountain, ngunit hindi talaga ito kabilang sa Nether Mountain. Ito ay isang kakaibang independenteng espasyo, at ang pasukan ay nasa isang lawa sa Nether Mountain. Hindi alam ni Yang Kai kung anong uri ng kakaibang enerhiya at mga prinsipyo ng langit at lupa ang umiiral sa loob, ngunit hanggat ang isang buhay na bagay ay namatay sa loob, ang enerhiya at asensya ng laman nito ay magiging blood beads, kabilang ang mga tao at monster beast. Ang mga blood bead na ito ay maaaring ubusin ng sarili o ilabas para ubusin ng iba. Napakahalaga nila. Bukod dito, mas malakas ang tao o monster beast na namatay, mas mataas ang halaga ng blood bead, at mas malaki ang improvement na may dudulot nito sa taong namatay. Bilang karagdagan, sa lugar na iyon, ang lahat ng mga nakakasakit at nagtatanggol na artifact ay walang epekto at dapat ay tinatakan ng ilang uri ng hindi nakikitang enerhiya. Nang marinig ang balitang ito, hindi napigil ang lumubog ang puso ni Yang Kai. Ang kasalukuyang lakas ni Yang Kai ay nasa ikatlong yugto lamang ng separation and reunion boundary, na nakakaalam kung gaano karaming mga master ng Yuan Qi boundary ang naroroon. Sa sandaling nakatagpo niya ang mga master na ito, kung wala siyang Azure Sword o ang Thousand Blossoming Blood Begonia upang tulungan siya, tiyak na mahuhulog siya sa isang hindi magandang posisyon, o mapapatay pa nga. Pero kapag iniisip niya ang iba, ganoon din. Hindi napigilan ni Yang Kai na gamaan ang pakiramdam. Nagbukas ang isolated world na iyon isang beses bawat 10 taon, at ang swerte ni Yang Kai sa pagkakataong ito ay napakabuti. Pagbalik niya sa High Heaven Pavilion, naabutan niya ito. Kung bumalik siya makalipas ang ilang buwan, siguradong namiss niya ito. Sa huli, si Ling Taishu ay time na nagbigay kay Yang Kai ng isang maliit na supot. Ang pouch na ito ay halos kasing laki ng palad. Maraming masalimuot na pattern ang nakaukit dito. Ang material ay kakaiba, ngunit mukhang napakapinong. Ano ito? Tanong ni Yang Kai na nagtataka. Tinatawag ko itong Chenkun pouch. Huwag magpalinlang sa maliit nito. Sa katunayan, maraming mga bagay sa loob nito, maaari itong maglaman ng isang buong metro kwadrado ng mga bagay.
Muling nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang nagtataka siyang tumingin kay Ling Taishu. Hindi niya inaasahan na ang ganitong uri ng maalamat na artifact ay espesyal na ginamit upang mag-imbak ng mga bagay. Mayroon talagang isa si Ling Taishu. Naiwan ito ng ancestral founder. Sa buong Great Han Dynasty, natatakot akong mag-isa lang ito. Kahit ang Central Capital 8 Great Families mo ay walang isa. Mababang sabi ni Ling Taishu. Nako. Hindi, maaaring mayroon din si Meng Wuya. Ngunit itinago ng matandang bagay na iyon ang lahat ng kanyang kayamanan at hindi ito ibinigay sa sinuman maliban sa kanyang alagad. Ang kupot niya talaga. May mga table tas sa loob para sa'yo, tipid na gamitin. Sabi ni Ling Taishu. Salamat Grandmaster. Sa aking pagbabalik, ibabalik ko sa iyo ang pouch na ito. Same time na isinuot ni Yang Kai ang maliit na pouch sa kanyang dibdib at inipit ito sa kanyang dibdib. Ang bagay na ito ay talagang isang pinakamataas na artifact. Isang artifact na maaaring mag-imbak ng mga bagay, narinig lamang ng mundo ang mga alingaw tungkol dito, ngunit walang nakakita nito kailanman. Gayunpaman, si Yang Kai ay may walang salita na black book na gawa sa soul suppressing stone sa loob ng kanyang katawan. Ang bagay na iyon ay maaari ding gamitin upang pinuhin ng isang artifact para sa pag-iimbak ng mga bagay, at ang marka nito ay tiyak na mas mataas kaysa sa isang Chenkun pouch. Gayunpaman, nakaupo ngayon si Yang Kai sa isang bundok ng mga kayamanan, ngunit hindi niya alam kung paano ito gagamitin. Pagkatapos lumipad pasulong ng halos isang araw, isang malalim na hanay ng bundok na puno ng kakaibang aura ang lumitaw sa harap ni Ling Taishu at Yang Kai. Nether Mountain. Ang nag-iisang forbidden area ng Great Han Dynasty. Isang mapanglo at sinaunang aura ang bumalot sa kanila. Ang forbidden area na ito ay parang isang higanting dragon na narito na mula pa noong sinaunang panahon, dahilan upang manginig ang sinumang makakita nito. Pagdating sa bundok, bago pa man sila makapasok, dalawang koponan ang sumugod sa magkabilang panig. 6 na tao ang dumating mula sa kaliwa. Tinitigan sila ni Yang Kai at nalaman nilang lahat sila ay babae. Ang 6 na taong ito ay pinamumunuan ng isang matandang babae, isang magandang babae, at ang natitirang 4 ay mga dalaga. Ang 4 na batang babae ay nagsusuot ng maliliit na kampana sa kanilang mga kamay at paa, at habang sila ay sumugod pasulong, isang malinaw at malambing na tunog ang umalangaw, tulad ng isang batis ng bundok, na nagre-refresh ng mga pandama. Bukod dito, ang grupong ito ng mga kababaihan ay pawang napakaganda. Ang magandang babae ay matikas at maluho. Matambok at puno ang kanyang figure. Ang kanyang jet black na buhok ay nakapulupot sa isang band sa likod ng kanyang ulo, na nagpapakita ng kanyang makatarungan at balingkinitang leeg. Bawat bahagi niya ay nagpapakita ng isang mature at napakalilag na kagandahan. Lalo na ang kanyang pares ng mga mata, para silang mga alon ng taglagas na nagpakilos sa puso ng isang tao at bumihag sa kanyang kaluluwa. Tila kayang magsalita ng matubig na mga mata na iyon, dahilan upang maging bughaw ang langit at mabango ang mga bulaklak. Lalong gumanda ang 4 na dalaga. Sila ay nasa kasaganaan ng kanilang buhay, at sila ay kaaya-aya habang sila ay naglalakad. Nalantad ang kalahati ng kanilang malambot na mga braso, at lahat sila ay may balat na puti ng nyebe. Ang kanilang mga paa ng jade ay maliit at maislan, at ang kanilang mga maselang daliri ay nagbabalangkas ng ibang uri ng kagandahan. Payat sila at pabihilog-bilog, at matamis silang ngumiti. Sila ay mahiyain, maganda, malamig na parang yelo, o madamdamin na parang apoy. Nang magkayakap silang 4 ay sapat na para mabaliw ang sinumang lalaki. Bagamat hindi kasing mature at seductive ng magandang babae ang ugali ng mga dalagang ito, mayroon pa rin silang kakaibang alindog. Tungkol naman sa matandang babae, bagamat siya ay mukhang napakatanda na, malabong makikita na siya ay medyo maganda noong siya ay bata pa, ngunit ang walang awa na flow ang Time Great Emperor ay nag-iwan ng maraming hindi maalis na marka sa kanyang mukha. Ang grupong ito ng mga tao ay sumugod kina Yang Kai at Ling Taishu bago huminto ng 300 metro sa harap nila. Nilaibot ng matandang babae ang mga mata sa kanilang dalawa at mahinang ngumuso. Ang mga maaaring pumunta sa Nether Mountain sa oras na ito ay malinaw na may parehong layunin. Mayroong isang limitadong bilang ng mga lugar upang makapasok sa kakaibang espasyo, kaya natural, sila ay mga kakompetensya. Tumiti si Ling Taishu sa matandang babae at bumulong kay Yang Kai. Sila ay mula sa isang sekta sa unang klase, 10,000 Flower Palace. Ang mga kabataan ay puno ng sigla ng kabataan, mag-ingat na huwag mahulog sa bitag ng batang babae na ito, kung hindi, hindi nila iluluwa ang iyong mga buto. Nagninangning ang mga mata ni Yang Kai habang sinusukat niya ang 4 na batang babae na may kritikal na tingin. Nang marinig ang mga salita ni Ling Taishu, agad siyang nagseryoso. Grandmaster, siguraduhin mo, mag-iingat ako. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang mga tao sa kanan. Pagtingin ni Yang Kai sa paligid, nakita ni Yang Kai na ang pinuno ay isang matandang lalaki na halos kasing edad ni Ling Taishu, at sa likod niya ay may 3 kabataan, parehong lalaki at babae. Lahat sila ay may pambihirang lakas, ngunit hindi alintana kung sila ay lalaki o babae, ang kanilang mga ugali ay medyo kakaiba. Ang 2 binata ay mas mapangahas pa kaysa kay Yang Kai, ang kanilang mga mata ay halos nakadikit sa mga babaeng disipulo ng 10,000 Flower Palace. Nagdulot ito ng labis na kalungkutan sa batang babae sa tabi nila.
Hindi niya maiwasang mapasinghap. Ito ay mga tao mula sa Ghost King Valley. Bumaba ang ekspresyon ni Ling Taishu. May problema ka, bakit? Naguguluhan si Yang Kai. Dahil si Grandmaster, ilang beses ko nang nakipag-away ang matandang iyon sa nakaraan. Isa itong masamang sekta, kaya kung makaharap mo sila, dapat kang mag-ingat sa kanilang martial arts. Sagot ni Ling Taishu. Ipinikit niya Yang Kai ang kanyang mga mata at nakita niyang medyo kakaiba ang mga kamay ng 3 taong nasa tapat niya. Hindi tulad ng mga ordinaryong tao, ang kanilang mga kamay ay madilim at mapatla, tulad ng mga kuko ng multo. Ang matandang lalaki sa kabilang banda ay biglang ngumisi. Ling Taishu, hindi ka papatay. Tumuso si Ling Taishu. Guili, hindi ka rin patay. Mabuti naman mabuti. Tumisi si Guili. Ang matandang master na ito ay nag-aalala na kung mamatay ka, hindi siya makakahanap ng sinumang mapaghihigantihan. Hindi ko inaasahang magkikita tayo dito ngayon, naaawa talaga sa akin ang heavens. Ano? Hindi ba sapat ang aral na itinuro ko sa iyo 50 taon na ang nakakaraan? Ngayon gusto mong magkusa na mamatay. Tumisi si Ling Taishu, nang walang kaunting takot. Mabangis ang ekspresyon ni Guili. Ano ang silbi ng ilabas ang nakaraan? 50 taon na ang nakalipas, nawala ako sa iyo. Hindi ibig sabihin na makalipas ang 50 taon ay magiging ganoon din. Gusto mo bang subukan? Tumiti si Ling Taishu nang may pagmamalaki. Ang mga mata ni Guili ay malungkot na parang apoy ng multo, na nanlilisik kay Ling Taishu na may hinanakit at pangamba. Habang magkaharap ang dalawa, ang 3 disipulo ng Ghost King Valley sa likod ni Guili ay nakatingin din kay Yang Kai. Tumiti lang si Yang Kai sa kanila, hindi nagbabago ang ekspresyon niya. Pang! Isang tunog ang umalangaw habang ang matandang babae mula sa 10,000 Flower Palace ay hinampas ang kanyang Dragon Head walking stick sa lupa. Kung ayaw ninyong mag-away, bakit hindi natin pag-usapan ang pagsanib puwersa para makapasok sa Netherworld Mountain? Ang matandang babae ay mahinang tumingin kina Ling Taishu at Guili. Bagamat may mga hinaing sina Ling Taishu at Guili sa pagitan nila, talagang ayaw nilang mag-away ngayon. Tutal andito naman silang dalawa for life experience, pag nalampasan nila ang tamang panahon, masisira ang mga plano nila. Ang matandang babae ay isa ring matalinong tao, dahil pareho silang nangangailangan ng daan palabas, kaya't ginawa niya ang mungkahing ito. Makahulugang ngumisi si Guili. Ang matandang master na ito ay magbibigay ng mukha sa Palace Master yan at hindi na siya aabala sa iyo ngayon, ngunit kapag natapos na ang bagay na ito, Ling Taishu, ikaw at ako ay lalaban. Kahit kailan. Malungkot na tumingin si Guili kay Yang Kai, hindi nagpapakita ng anumang intensyon na iwasan siya, lumingon sa 3 disipulo sa tabi niya at sinabi. Alalahanin ang hitsura ng batang ito, kapag pumasok tayo, patayin siya. Oo, malamig na tugon ng 3 alagad. Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai habang palihim niyang kabisado ang hitsura ng 3 ito. Sa pamamagitan ng matandang babae mula sa 10,000 Flower Palace, pansamantalang isinantabi ni Ling Taishu at Guili ang kanilang mga hinaing. Sandaling nag-usap silang 3, na ang matandang babae ang namunguna sa daan, ang 4 na babae ay malapit na sumusunod sa likuran, at si Guili sa gitna, na pinangungunahan ng kanyang 3 alagad. Sina Yang Kai at Ling Taishu ay dadalhin sa likuran. Kung tungkol sa magandang babae, siya ay nasa gitnang posisyon, ngunit kasama si Guili, ang isa ay nasa kaliwa at ang isa ay nasa kanan. Sa proteksyon ng 4 na master ng Immortal Ascension Boundary na ito, ang nakababatang henerasyon ng mga disipulo ay masasabing lubhang ligtas. Siyempre, ang saligan ay hindi nilaro ni Ling Taishu at Guili ang anumang mga trick sa isa't isa. Ling Taishu ay natural na hindi magiging mabisyo, ngunit ibang kwento si Guili. Dahil sa pag-aalalang ito, inakyat ng matandang babae si Ling Taishu sa likuran upang pigilan si Guili na maglunsad ng palihim na pag-atake mula sa likuran. Buti na lang matinong tao din si Guili kaya habang nasa daan, hindi siya kumibo, tapat lang na binabantayan ang kanyang posisyon. Kilalang-kilala ang Nether Mountain sa mga panganib nito, kaya nang pumasok ang grupo, lahat sila ay nag-iingat. Pinipigilan ang kanilang paghinga, dahil kahit sa pinakalabas na bahagi, may pagkakataon na makatagpo sila ng isang malakas na 5th Order o 6th Order Monster Beast. Ang mga kababaihan mula sa 10,000 Flower Palace ay gumamit ng hindi kilalang paraan, ngunit ang mga kampana sa kanilang mga palso at bukong-bukong ay hindi gumawa ng kahit kititing na tunog, kaya ang grupo ay tahimik na gumalaw. Martial Peak, Kabanata 215. Ang pangalan ko ay Jinhao. Saglit na paglalakad, biglang may kumaluskos na kaluskos mula sa harapan, na parang may mabilis na papalapit. Ang grupo ng mga batang disipulo ay nasa mataas na alerto, ngunit ang 4 na Immortal Ascension Boundary Masters ay nanatiling kalmado. Shua! Isang mabangis na ulo ang biglang sumugod palabas ng gubat sa kanilang harapan, ibinuka ang bibig upang kumagat sa matandang babae na nangunguna sa daan. Ang ulo ay kasing laki ng sombrerong kawayan, at ang 2 gininto ang tatsulok na mata nito ay kumikislap na may malupit at madilim na liwanag. Napakabilis nito, at sa isang kisap mata, nasa harap na ito ng matandang babae. Bahagyang bamantong hininga ang matandang babae, bahagyang itinaas ang saklay sa kanyang kamay, at marahang itinuro ito, tinamaan ito sa gitna ng ulo, at pagkatapos ay itinaas ang baba.
Ang malaking ulo ay tila natama ng isang malakas na puwersa, at direktang tumangay sa gilid. Bago ito lumapag, biglang bumukas ang buong ulo, at napuno ng ulap ng dugo ang hangin. Kumurap-kurap ang figure ng nasa katanghaliang gulang na babae, at kasabay ng pag-iling ng kanyang maselang kamay, isang makulay na laso ang lumipad mula sa kanyang pulso, parang ahas na lumalabas sa butas nito, at ibinalot ang isang monster core sa ambon ng dugo, pagkatapos ay mabilis na bumalik. Golden-eyed silverback python. Epic 5th Order Monster Beast. Bulong ni Ling Taishu kay Yang Kai. Itinutok ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa lupa, at sigurado, nakakita ng walang ulo na bangkay ng sawa sa lupa. Sa likod nito, may isang pilak na pattern, mukhang kakaiba. Masyadong mabilis lang ang lahat, at bago pa siya makakita ng malinaw, patay na ang sawa, at maging ang monster core nito ay kinuha ng nasa katanghaliang gulang na babae. Ang Peak 5th Order ay ang rurok ng Yuan Chi boundary. Pinatay ito ng matandang babaeng ito sa isang paghaharap, at ang lakas ng matandang babae na ito mula sa 10,000 Flower Palace ay mapang-api, marahil ay nasa parehong antas ni Ling Taishu. Baka mas mataas pa, pagkatapos ng lahat, ang 10,000 Flower Palace ay isang first-class sect. Ang impluensya nito ay mas malaki kaysa sa High Heaven Pavilion. Mag-ingat, ang bagay na ito ay isang sosyal na halimaw na hayop. Muling nagbabala si Ling Taishu. Bago bumagsak ang kanyang boses, isang kaluskos ang dumating mula sa lahat ng direksyon, at malabo, maraming mga pares ng gintong tatsulok na mga mata ang nakatingin sa kanila mula sa gubat. Mabilis silang lumapit. Hindi tumigil ang matandang babae, at sumigaw na lang. Bilisan mo, kapag kumalat na ang amoy ng dugo, mas maaakit nito ang monster beast. Pabilis ang paggalaw ng grupo ng mga tao. Swoosh, swoosh, swoosh. Ang hindi mabilang na golden-eyed silverback python ay tumalon ng mataas mula sa lahat ng direksyon, at ibinuka nila ang kanilang dagwang bibig habang sinasalakay nila ang grupo ng mga tao. Ang tungkod ng matandang babae ay naglalaman ng walang kapantay na kapangyarihang pumatay. Kadalasan, sa isang light tap lang, isang malaking sawa ang mamamatay on the spot. Si Ghostly at ang magandang babae ay nasa gitna, bawat isa ay gumagamit ng kani-kanilang pamamaraan para protektahan ang kanilang mga alagad. Si Ghostly ay talagang isang masamang cultivator. Inactivate niya ang kanyang cultivation technique at ang kanyang itim na aura ay naglabas ng marahas at madugong aura. Hawak niya ang isang hugis sibat na secret treasure sa kanyang kamay at sinaksak sa kaliwat kanan, pinatay ang lahat ng mga kaaway na dumating sa pag-atake. Ang lakas ng magandang babae ay bahagyang mababa, ngunit madali pa rin para sa kanya na harapin ang level 5 monster beast. Habang gumagalaw ang katawan ni Fang Yun, nagdala ito ng nakakalasing na halimak. Ang mga golden-eyed silverback python na sumugod sa kanya ay madalas na pinatay sa hindi maipaliwanag na paraan bago pa man sila makalapit. Hindi gumamit si Ling Taishu ng anumang uri ng artifact. Ang mga galaw ay simple at walang palamuti, ngunit naglalaman sila ng walang hanggan na kapangyarihan. Ang bilis niyang napatay ang halimaw na hayop ay maihahambing sa matandang babae. Dugo at laman ang tumalsik kung saan-saan habang ang isang golden-eyed silverback python ay sunod-sunod na namatay. Saan man dumaan ang grupo, parang tinangay ng hangin ng taglagas ang mga noligas na dahon, na hindi naabot ang kahit kititing na pagtutol. Tumipad ang mga ribbon mula sa kamay ng apat na babae mula sa Myriad Flower Palace. Hindi nila lalabanan ang mga Yao Beast. Sa halip, gagamitin nila ang mga ribbon para kunin ang Yao Core ng mga Yao Beast na napatay. Ang apat na babae ay senior sisters mula sa iisang sect, kaya malapit silang nagtutulungan sa isa't isa. Tatlo sa kanila ang nagtulungan upang pasabugan ang ulo ng halimaw na hayop, habang ang isa pang babae ay inindayog ang kanyang laso upang kolektahin ang monster cores. Ang halaga ng isang level 5 monster beast's monster core ay hindi mababa. Naiinggit ang tatlong disipulo ng Ghost King Valley sa mga aksyon ng mga babae, ngunit wala silang kaparehong paraan ng mga babae, kaya naiinggit lang sila sa panonood. Matapos makuha ng mga batang babae ang mga samsam sa digmaan, ang kanilang mga maselang mukha ay nagliwanag ng masayang ngiti. Bawat isa sa kanila ay mas maganda kaysa sa isang bulaklak, at lahat sila ay nakaramdam ng kaunting pagmamalaki. Isa pang golden-eyed silverback python ang umatake. Inalag ni Ghostly ang mahabang sibat sa kanyang kamay at tinusok ang 7 pulgada nito, ibinuhos ang kanyang mabangis na Yuan Chi dito at direktang pinatay ito. Sa isang pamitik ng kanyang sibat, ang golden-eyed silverback python na ito ay talagang lumipad patungo sa karamihan. Malinaw, nais ni Ghostly na samantalahin ng kanyang mga disipulo ang sitwasyong ito. Gayunpaman, ito man ay sinadya o hindi, ang putik ng kanyang sibat ay medyo masyadong mabangis, at ang lugar kung saan nahulog ang golden-eyed silverback python ay talagang kung saan nakatayo si Yang Kai. Nanlamig ang mga mata ni Ling Taishu, ngunit hindi niya ito sinubukang pigilan. Sa isang haplos, isang lalaking Ghost King Valley na disipulo ang sumugod mula sa likuran, may ngiti sa kanyang mukha, si Yuan Chi ay lumabas mula sa kanyang malalaking mapuputing mga kamay na parang isang matalim na talim, na pinuputol ang napakalaking ulo ng silverback python na may golden eye. Ang suntok na ito ay tila naglalayong makuha ang monster core, ngunit sa katunayan, naglalaman ito ng maraming lakas, sapat na upang tamaan si Yang Kai na nakatayo sa likuran ng grupo.
Malamig ang ekspresyon ni Yang Kai, at sa ilang segundong iyon ay napansin niya ang masamang pag-atake ng kabilang partido, kaya natural na hindi siya uupo at hihintayin ang kanyang kamatayan. Dahil ayaw niyang harapin siya, iniunat niya ang kanyang mga kamay, hinawakan ang patay na silverback python na may golden eye, at pagkatapos ay itinapon ito sa tagiliran ng buong lakas. Ang disipulo ng Ghost King Valley na kanina pang ngiti ay biglang nawala. Ang ganting atake ni Yang Kai ay lampas sa kanyang inaasahan, at sa kakaibang sigaw, siya at ang golden-eyed silverback python ay itinapon ng mahigit 100 metro ang layo. Gayunpaman, medyo mabilis din ang kanyang reaksyon, at habang nasa himpapawid, mabilis niyang binawi ang malalaking kamay mula sa ulo ng sawa at itinadyakan ng kanyang mga paa sa katawan ng sawa, sa wakas ay huminto. Bago pa man siya makalapag, dalawang dambuhalang sawa, na matagal nang naghihintay, ay bamuka ang dagwang mga bibig at sumugod sa kanya, ang baho nito ay medyo nahihilo. Puno ng takot ang mukha niya, at tumindig ang balahibo niya. Huwag maliitin ang 4 na Immortal Ascension Boundary Master na kayang pumatay sa mga dambuhalang sawa na ito na parang mga manok o aso, tutal halata naman ang lakas ng kabilang partido. Kung ang isang Yuan Chi Cultivator ay makakatagpo ng isa sa mga higanteng sawa na ito, sila ay mamamatay lamang. Sa pagdating ng isang krisis, halos maramdaman ng disipulo ng Ghost King Valley ang aura ng kamatayan. Hindi niya inaasahan na hindi lamang mabibigo ang kanyang pakana laban kay Yang Kai, ngunit itatapon din siya sa ganoong mapanganib na sitwasyon. Ito ay talagang isang kaso ng hindi lamang hindi nakakapinsala sa iba, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Sa kritikal na sandali na ito, sa wakas ay dumating si Ghost Lee, ang kanyang mahabang sibat ay tumatama sa hangin, na nagpapalipad sa dalawang higanteng sawa. Pagkatapos ay hinawakan niya ang balikat ng alagad at inihagis sa gilid bago mabilis na bumalik. Sa sandaling ito ng pagkaantala, ang 4 na babaeng disipulo ng 10,000 Flower Palace ay muntik ng atakihin ng mga higanteng sawa. Kung hindi dahil sa mabilis na reaksyon ng middle-aged beauty, baka nasugatan talaga ang 4 na babaeng ito. Pagkabalik ni Ghost Lee, ang nasa katanghaliang kagandahan ay tumitig sa kanya ng masama, napupuot na umalis siya sa grupo at pinahintulutan ang kanyang 10,000 bulaklak na mga disipulo ng palasyo na masugatan. Alam din ni Ghost Lee na siya ay nasa mali at hindi naglakas loob na magreklamo, malamig na sumulyap kay Yang Kai at Ling Taishu. Sa lihim na labanang ito, sinasadyang hindi nakialam ang nakatatandang henerasyon, ngunit ang mabilis na pagtugon ni Yang Kai ay nagdulot ng malaking pagkatalo sa disipulo ng Ghost King Valley, na naging dahilan upang lihim siyang magdamdam at maghintay ng pagkakataon na pawiin ang kahihiyang ito. Walang pakialam si Yang Kai. Malinaw na sinabi ng mga elder ng kabilang partido na gusto nila siyang patayin, kaya bakit siya dapat maging magalang sa kanila? Kung siya ay nagpatuloy na maging magalang, hindi ito magnanimity, ngunit kahinaan. Matapos sumugod sa mahabang panahon, pumatay ng higit sa 20 golden-eyed silverback python, sa wakas ay umalis sila sa mapanganib na lugar na ito. Ito lamang ang pinakalabas na lugar ng Netherworld Mountain, ngunit nagkaroon na ng ganoong krisis, malinaw na ang pangalan ng Forbidden Zone ay hindi walang basehan. Matapos ang isang matinding labanan, medyo napagod ang nakatatandang henerasyon. Nangunguna pa rin ang matandang babae sa harapan ng walang imap. Matapos tumakbo ng halos 100 milya, nakahanap sila ng medyo ligtas na lugar upang huminto at makapagpahinga. Kailangang mapanatili ng nakatatandang henerasyon ang kanilang sigla habang kailangan ding ibalik ng nakababatang henerasyon ang kanilang pisikal na lakas. Pagkatapos huminto, ang matandang babae mula sa 10,000 Flower Palace ay sumangot at malamig na pinandilatan si Ghost Lee. Ang nangyari kanina ay isang beses lang mangyayari, ang matandang babae na ito ay hindi gustong makitang mangyari ito sa pangalawang pagkakataon. Kung hindi, kayong dalawa. Dapat pumasok ng mag-isa. Ayaw ng may 10,000 Flower Palace na makihalubilo sa mga taong may masamang intensyon at ipagsapalaran ang kanilang buhay. Makahulugang ngumisi si Ghost Lee. Makapanatagang Palace Master yan, kasalanan lang ng matandang master na ito. Medyo masyadong mabangis ang kilos ng disipulo, hindi pagkakaunawaan lang. Iyan ay para sa pinakamahusay. Bahagyang tumanggo ang matandang babae, naglakad sa gilid para magnilay. Sa pagitan ng tatlong sekta, mayroong isang tiyak na distansya sa pagitan ng isa't isa, lahat sila ay tahimik. Ilang sandali pa, biglang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nakita ang disipulo ng Ghost King Valley na nagtangkang magplano laban sa kanya kanina na naglalakad palapit sa kanya. Nang siya ay halos 10 metro ang layo, ang taong ito ay malamig na tumitig kay Yang Kai at ngumisi. Ang pangalan ko ay Jin Hao, mas mabuting kumayag ka hanggang sa makakaya mo ngayon, kung hindi, papatayin kita ng walang awa. Binibigkas niya ang gayong mga mapagmataas na salita, ganap na hindi pinapansin si Ling Taishu na nakaupo sa malapit. Hindi rin tumugon si Ling Taishu, ipinikit lamang ang kanyang mga mata at nagmumuni-muni. Tumingin sa kanya si Yang Kai at biglang tumawa. Brother Jin, ang asong nangangagat sa pangkalahatan ay hindi tumatahol. Pooch. Ilang tawa ang dumating sa kabilang banda, ang 4 na babae mula sa 10,000 Flower Palace ang hindi napigil ang tumawa. Pinandilatan sila ng babaeng nasa katanghaliang gulang, dahilan para mabilis na itinikom ng 4 na babae ang kanilang mga labi at kunwaring nagmumuni-muni. Malamig na ngumuso si Jin Hao. Talas na dila, ipagdasal mo na huwag mo akong makilala sa loob. Pagkasabi niya nang tumalikod na siya at umalis.
Sa pagtingin sa kanyang likuran, napuno ng kanyang puso ang hangarin na pumatay ni Yang Kai. Ang tatlong ito mula sa Ghost King Valley ay nakatadhana na maging mga kaaway, ngunit ang kanilang lakas ay mas mataas kaysa sa kanya at sila ay may kalamangan sa bilang. Kapag nakasalubong nila ang isa't isa sa loob, malamang na magiging isang matinding labanan. Matapos magpahinga ng ilang sandali, tumayo ang matandang babae at sabay na binuksan ni Ling Taishu at Ghost Lee ang kanilang mga mata. Sa parehong line-up tulad ng dati, ang grupo ay nagpatuloy sa paglipat ng mas malalim sa Netherworld Mountain. Sa daan, madalas silang inaatake ng Monster Beast. Ang Netherworld Mountain ay may malaking bilang ng mga Monster Beast, at ang kanilang mga rank ay hindi regular. Ang ilan ay 3rd Order, ang ilan ay 4th Order, at ang ilan ay 5th Order. Nakatagpo pa sila ng dalawang 6th Order Monster Beast. Gayunpaman, ang dalawang 6th Order Monster Beast ay malinaw na alam na ang grupong ito ay hindi dapat ipagwalang bahala, kaya pagkatapos ng ilang sandali na sundan sila, sila ay sumuko. Kung ikukumpara sa mga namatay, sila ay mas tuso. Matapos patayin ang halimaw na hayop na ito, ang 4 na batang babae mula sa 10,000 Flower Palace ay umani ng pinakamaraming ani, naghagis ng mga ribbon at nakakuha ng Monster Course. Ang 3 mula sa Ghost King Valley ay nakipagtulungan din kay Ghost Lee upang makakuha ng Monster Course, na nakakuha ng maraming magagandang bagay. Si Yang Kai lang ang medyo mahirap. Sa daan, nakakuha lamang siya ng dalawang 5th Order Monster Beast Course, at ito ay matapos na sadyang ihagis ni Ling Taishu ang bangkay ng Monster Beast sa kanya. Pero walang pakialam si Yang Kai. Ang kanyang lakas ay ang pinakamababa, kaya't kung mas ordinaryo siya, mas maliit ang posibilidad na siya ay ma-target. Sa pamamagitan lamang ng matiyagang pagtatago ng kanyang lakas at pagtitiyaga sa kanyang oras ay maiiwasan niya ang lahat ng uri ng panganib at dahan-daang lumalago. Martial Peak, Kabanata 216. Pagdating, karaniwan, sa bilis ng grupong ito ng mga tao, kakailanganin lamang nila ng 4 na oras upang masakop ang maikling distansya na 500 milya. Ang isang Immortal Ascension Boundary Master ay hindi na mangangailangan ng kalahating oras para lumipad. Gayunpaman, upang maglakbay ng 500 kilometro sa Nether Mountain, inabot sila ng 2 buong araw bago makarating sa kanilang destinasyon. Ang mga panganib at pag-atake na kanilang naranasan sa daan ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. Palace Master Yan, ang iyong 10,000 Flower Palace ay nagpapadala ng mga tao dito kada 10 taon, ganito ba kadelikado palagi? Sa isa sa kanilang mga pahinga, nagtanong si Ling Taishu. Ang huling pagpunta niya rito ay 50 taon na ang nakalilipas, at bagamat may halimaw na hayop na humaharang sa daan noong mga oras na iyon, hindi ito kasing dalas ng mga oras na ito. Ang matandang babae ay nag-isip sandali bago sumagot. Hindi ko alam kung bakit ganito ang oras na ito. Natatakot ako na may nangyari sa Nether Mountain, na naging sanhi ng ilan sa mas mahinang halimaw na hayop na itaboy sa labas. Nang marinig niya itong sabihin, bahagyang namutla si Ling Taishu at Ghost Lee. Hindi magandang magtagal dito, ituloy na natin ang lakad natin. Napansin din ng matandang babae na may mali at agad na nagmungkahi. Ang grupo ay muling tumuntong sa kalsada, at pagkatapos ng kalahating araw, sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Sa harap nila ay isang malaking lawa, ang tubig nito ay malinaw at kumikinang, ngunit ang kalmadong ibabaw ng lawa ay nagbigay ng kakaibang aura, na naging dahilan upang bahagyang makaramdam ng pagkabalisa si Yang Kai. Pagtingin niya sa malayo, nakita niya ang mga grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa gilid ng lawa. Ang mga taong ito ay ang mga panginoon ng iba't ibang puwersa ng Great Han Dynasty na nagdala ng kanilang mga alagad dito upang magkaroon ng karanasan. Maraming tao, may maliliit, may malalaki, may maliliit, 7 o 8 tao, at may maliliit, 3 o 4 na tao lang. Ang mga taong ito ay halos 300 metro ang layo sa isa't isa, na nakapalibot sa gilid ng lawa. Matapos makita ang grupo ni Ling Taishu, lahat sila ay nagpakita ng bahagyang sama ng loob at pagbabantay. Ang matandang babae mula sa 10,000 Flower Palace ay bahagyang tumango kay Ling Taishu, pagkatapos ay hinakay ang magandang babae at ang 4 na batang babae patungo sa lawa. Ang hitsura ng grupong ito ng mga kababaihan ay agad na umaakit sa mga tingin ng hindi mabilang na mga binata. Sanay na ang mga dalaga sa ganitong eksena, kaya hindi gaanong nagpakita ng emosyon, masunurin lang silang sumunod sa likod ng matandang babae, humanap ng lugar kung saan walang humihinto. Binigyan ni Ghost Lee si Ling Taishu ng nakakatakot na ngiti, pagkatapos ay tumingin kay Yang Kai ng makahulugan. Malamig na bamantong hininga si Jin Hao at gumawa ng 1 kilos na nanunuot sa lalamunan kay Yang Kai. Pagkatapos, sa pangunguna ni Ghost Lee, naglakad siya sa kabilang direksyon ng mga tao sa 10,000 Flower Palace. Maghanap din tayo ng pwesto, sabi ni Ling Taishu, na inakay si Yang Kai patungo sa lawa. Karamihan sa mga lugar sa paligid ng lawa ay nasakop na ng mga puwersang unang dumating. Naglakad ng mahabang panahon sina Ling Taishu at Yang Kai ngunit hindi pa rin sila makahanap ng matutuluyan. Gayunpaman, sa tuwing madadaanan niya ang isang grupo ng mga tao, si Ling Taishu ay lihim na nagpapadala ng mensahe sa kanya, na sinasabi sa kanya kung aling puwersa sila kabilang, kung ito ay mabuti o masama, ang lakas ng mga kalahok na disipulo, at kung anong uri ng mga sekta siya. Dapat mag-ingat sa. Lihim itong naalala ni Yang Kai sa kanyang puso, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon.
Matapos paikat-ikot sa halos lahat ng lawa, sa wakas ay nakahanap sila ng isang lugar kung saan walang tao, na naging dahilan upang makitang nakahinga ng maluwag si Ling Taishu. Pagkaraang huminto, naupo ang dalawa na nakakrus ang paa at sinimulang sabihin ni Ling Taishu kay Yang Kai ang mga detalye ng iba't ibang puwersa sa paligid ng lawa. Maingat na isinaulo ni Yang Kai ang lahat habang palihim na nagmamasid. Habang mas marami siyang natutunan, mas nalaman ni Yang Kai ang mga panganib ng life experience na ito. Ang mga puwersang ito ay lahat ay kabilang sa dakilang dinastiyang Han. Karamihan sa kanila ay mga sekta sa una o ikalawang baitang, ngunit mayroon ding ilang mga sekta ng ikatlong baitang. Ang bawat isa sa kanila ay may hindi bababa sa 2 o 3 disipulo, ngunit si Yang Kai lamang ang gustong pumasok ng mag-isa upang maranasan ang mundo. Nais din ni Ling Taishu na magdala ng 2 pang tao upang samahan si Yang Kai, ngunit ang High Heaven Pavilion ay talagang walang magandang kandidato. Magaling si Su Yan, ngunit nilinang niya ang Ice Heart Secret Art, kaya ang pagpatay ng masyadong maraming tao ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Magaling din si Zia Ningchang, ngunit siya ay disipulo ni Meng Wuya. Itinuring siya ni Meng Wuya na parang isang kayamanan, kaya paano siya papayag na hayaan siyang makipagsapalaran. Para kay Exi Hongchen, hindi siya itinuring ni Ling Taishu. Ang pagdadala sa kanya dito ay magdudulot lamang ng gulo para kay Yang Kai. Ang lakas ng mga kabataang ito na pumunta sa lawa ay mas mataas kaysa kay Yang Kai, kahit na ang Separation and Reunion Boundary 7th o 8th Stage Masters, at ang mga master ng Yuan Chi ay nasa lahat ng dako. Ang 8 great families ng Central Capital ay hindi nagpadala ng sinuman na isang magandang balita. Tanging ang mga Yuan Chi at Yuan Chi cultivators sa ibaba ang maaaring pumasok para sa life experience, kaya hindi mo kailangang mag-alala na makatagpo ng isang Immortal Ascension Boundary Master. Sa iyong lakas, kung makakatagpo ka ng isang kaaway sa Yuan Chi 2nd o 3rd stage, dapat kaya mong harapin ang mga ito, ngunit kung makatagpo ka ng isang mas malakas, isang payo lang ang ibibigay sa iyo ni Grandmaster. Tumakbo. Ang isang lalaki ay dapat na makapulot at bumitaw, huwag ng bulag na subukang manalo. Ang pag-pick up ay lakas, ang pagpapakawala ay karunungan. Naiintindihan ko, bahagyang tumanggo si Yang Kai. Tandaan, iisa lang ang gawain sa lugar na ito, at iyon ay ang mabuhay. Kung gusto mong maging mas malakas, hindi mo kailangang makipaglaban sa iba. Ang hunting monster beast ay isang paraan din para lumakas. Sa tansya ko, doon maraming tao ang may ganitong ideya. Kung may isang tao na talagang mapagkakatiwalaan mo, maaari mo ring makipagsanib puwersa sa kanila, ito ay isang paraan din upang mabuhay. Grandmaster, tumingin ka dyan, saang sect sila galing? Medyo kakaiba ang pananamit nila. Biglang sumenya si Yang Kai sa malayo. Tumingin si Ling Taishu at hindi maiwasang kumunat ang kanyang noo nang makita niya ang isang grupo ng mga tao. Maging ito ay ang kanilang pananamit o hitsura, lahat sila ay bahagyang naiiba sa iba. Parang alam nila ang mga titig ni Ling Taishu at Yang Kai, lumingon din ang grupo ng mga tao, malamig at mabangis ang kanilang mga ekspresyon, isang matinding babala. Hindi sila mula sa Great Han Dynasty. Bamulong si Ling Taishu. Nagmula sila sa dinastiyang Tianlang. Nagpunta rin dito ang mga tao ng dinastiyang Tianlang. Natigilan si Yang Kai, ang dinastiyang Tianlang ay katabi ng dakilang dinastiyang Han, bakit ang isang sekta mula sa lugar na iyon ay darating hanggang sa ipinagbabawal na lugar na ito? Mabangis ang martial arts ng Tianlang Dynasty, karamihan daw sa mga pamamaraan ng cultivator ay malupit, at hindi sila galing sa lahi natin, dapat kang mag-ingat kung makaharap mo sila. Ang lakas ng grupong ito ay hindi mo kayang labanan. Ang kanilang mga damit ay medyo revealing. Nanood si Yang Kai ng may labis na interes. May 2 babae sa grupo ng dinastiyang Tianlang, ang kanilang mga figure ay kaakit-akit, ang kanilang mga damit ay napakanipis, ang kanilang mga braso ay nakalabas, at ang kanilang masikip na damit ay hindi may tago ang kanilang ipinagmamalaki na kambal na taluktok, na para bang sila ay sisabog na. Napakaliit ng mga damit, at nang gumalaw ang 2 babae, tumambad ang kanilang mga patag na tiyan at masiselang pusod. Ang kanilang magagandang katawan ay bahagyang nakikilala, at ang kanilang mga damit ay umabot lamang sa kanilang mga tuhod, na nagpapakita ng kanilang puting nyebe na mga binti. Walang magawang umiling si Ling Taishu, hindi pa rin niya maintindihan, paano ang isang simple at tapat na tao tulad ni Boss ay mangganganak ng isang brat na tulad ni Yang Kai. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga taong dumating sa tabi ng lawa, at ayon sa ilang uri ng panuntunan, ang lahat ng mga tao ay nahiwalay sa isa't isa sa isang tiyak na distansya, tahimik na naghihintay. Wala pang isang araw, talagang napapaligiran na ng bilog ng mga tao ang tabing lawa. Ang mga nahuling dumating ay walang mauupuan, kaya natural na ibinaling nila ang kanilang mga mata sa mahihinang mga tao, at pagkatapos ng ilang mga salita ng hindi pagkakasundo, nagsimula silang mag-away. Sa loob lamang ng isang maikling oras, 4 o 5 labanan ang sumiklab, at ang mga tao ng isang maliit na paksayon, maging ito ay ang mas matandang henerasyon o ang nakababatang henerasyon na dumating upang magkaroon ng karanasan, lahat ay pinatay. Ang madyugo at malupit na eksena ay hindi nakatawag ng atensyon ng sinuman, dahil naglakas loob silang pumunta rito, kailangan nilang maging handa sa labanan. Ang kanilang mga kasanayan ay hindi kasing husay ng iba at sila ay pinatay, hindi nila masisi ang sinuman.
Sa kabutihang palad, bagamat dalawang tao lamang sina Ling Taishu at Yang Kai, hindi sila pinuntirya ng sinuman, kaya naiiwasan ang maraming gulo. Ngunit hindi nagtagal ang magagandang panahon, habang dumarami ang mga puwersang dumating, sina Ling Taishu at Yang Kai ay napansin pa rin ng ilang tao. Isang matandang lalaki na halos kasing edad ni Ling Taishu ang lumapit kasama ang dalawang batang disipulo, isang lalaki at isang babae, at huminto ng 10 talampakan sa harap ni Ling Taishu. Naka-cross-leg si Ling Taishu sa lupa, nakatingin sa kanya ng walang malasakit na ekspresyon. Si Yang Kai ay lihim na nagpupuyat, ngunit nakakapagtaka, wala siyang naramdaman na anumang puot o pagpatay na layunin mula sa taong ito. Saglit na nag-alinlangan ang matandang nasa harapan niya bago itinaas ang kanyang mga kamao kay Ling Taishu. Ang matandang ito ay si Zuo Wen ng Moon Sect ni Reflecting Moon, maaari ko bang tanungin ang pangalan ng inyong kamahalan? High Heaven Pavilion, Ling Taishu, kaya si Brother Ling. Malinaw na narinig ni Zuo Wen ang tungkol sa High Heaven Pavilion, at pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan, dumiretso siya sa puntong iyon. Brother Ling, patawarin mo sana ang matandang ito sa pagdadala ng kanyang disipulo dito. Hindi ko inaasahan na napakaraming puwersa. Ay magkakaroon ng karanasan sa liblib na lupaing ito, na nagiging dahilan upang wala kaming lugar na mauupuan. Dinala ni Ling Taishu si Yang Kai ng direkta sa 10,000 kilometro upang pumunta rito, kaya kahit na late na siya umalis, maaga pa rin siyang dumating. Ang Reflecting Moon Sect na ito na si Zuo Wen ay nagsimula noong 1 buwan, ngunit ang paglalakbay ay mahaba, at kasama ng mga kahirapan sa pagpasok sa Netherworld Mountain, siya ay dumating pagkalipas ng 2 araw kaysa kay Ling Taishu. Ano ang payo ni Brother Zuo para sa akin? Dahil ang kabilang partido ay walang masamang hangarin, natural na hindi kailangan ni Ling Taishu na bigyan siya ng anumang mukha. Kahit nahulaan na niya ang intensyon ng kabilang partido, nagtanong pa rin siya. Napatawa si Zuo Wen at sinabi, itong si Zuo ay may gustong pag-usapan si Brother Ling. Ang Lake Crossing Dockwid ay kayang magdala ng 4 na tao sa isang pagkakataon. Nakikita ng Zuo na ito na isang disipulo lang ang kasama ni Brother Ling, kaya posible ba ito ang 2 disipulo ng matandang lalaki na sumakay? Kung hindi, ang Zuo na ito ay pumunta dito ng walang kabuluhan, at malamang na maging katatawanan sa kanyang pagbabalik, na binaygo ang kanyang 2 disipulo. Itinoon ni Ling Taishu ang kanyang mga mata sa 2 batang disipulo sa likod ni Zuo Wen. Nagmamadaling humakbang ang dalawa at sinabi ng binata. Binabati ni Disciple Chen Zushu si Senior Ling. Sinabi ng dalaga. Binati ni Disciple Su Xiaoyu si Senior Ling. Pareho silang yumuko ng may paggalang, hindi nagpapakita ng kahit kititing na kawalang kasiyahan o kayabangan. Napansin ni Ling Taishu ang kanilang pagganap at tumanggo sa sarili. Ang Reflecting Moon Sect ay kapareho ng High Heaven Pavilion, parehong second-class sects, at wala sa kanilang mga disipulo ang masama. Bukod dito, ang binata at babae na ito ay parehong may maamong itsura at tila hindi mga taong mahilig makipag-away. Nang makita niya si Ling Taishu na nagmumuni-muni, nagmamadaling sinabi ni Zuo Wen, huwag kang mag-alala kapatid na Ling, ang 2 disipulo kong ito ay may mabait na kalikasan. Lumalabas sila upang magkaroon ng karanasan sa pagkakataong ito, at pupunta lamang sila sa manghuli ng mga demonyong hayop at maghanap ng mga hindi inaasahang pagkikita. Hindi sila gagawa ng anumang bagay na makakasira sa mga alagad ng iyong sekta. Pagkasabi nito, idinagdag niya. Kung hindi tatutol ang nakababatang kapatid na ito, maaari mo ring samahan ang aking 2 disipulo pagkapasok na para mabantayan nila ang isa't isa. May plano na si Ling Taishu, ngunit ibinaling pa rin niya ang kanyang mga mata kay Yang Kai at nagtanong. Ano sa palagay mo? Walang pakialam na tumanggo si Yang Kai. Maaari kayong pumasok ng magkasama, ngunit hindi na kailangan ng kasama. Walang sino man sa kanila ang pamilyar sa isa't isa, at bagaman ang Chen Zushu at Su Xiaoyu na ito ay mukhang mabuti, maaaring kilala ng isang tao ang isang tao sa mahabang panahon nang hindi nauunawaan ang kanilang tunay na kalikasan. Higit pa rito, kahit na pinagkatiwalaan ni Yang Kai ang 2 ito, maniwala man sila sa kanya o hindi ay ibang usapin. Ang mga salita ni Zuo Wen ay mga magalang na salita lamang, paano niya ito seseryosohin?